We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Kaibigan, kaibigan, siya'y kaibigan mo. Kaibigan, kaibigan, kami kaibigan nyo. Kaibigan, kaibigan, siya'y kaibigan mo. Kaibigan, kaibigan, kami kaibigan nyo. Well, ito nga ho inyong mga kaibigan dito ho sa 702 DZAS. Nandito po kami sa office ng FEBC dito sa California, sa La Mirada, California. Ito ang We Can Do It. Yes. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Kami po inyong mga kaibigan muli, Ate Maru Cepeda Javier. At Jonathan Mortiz, MJ. JM. Yeah, talaga hong partners in crime. Yes. Since dumating ho kami rito sa Amerika, magkasama na ho kami Ate Maru sa mga programs, sa Puri. So we've been together and it's good for us to be back. Nakikita ho ninyo, nagkakarinigan ulit tayo, nagkakakitaan na. Yes, oo nga. Kaya medyo nag-aayos-ayos kami. Ikaw, two-tone na. Ako yata, plato. Pero alam nyo ho, hindi pa ako nagpapalit ng damit. Ate Maru, ang galing mo talaga. Naisahan mo na naman ako. Oo. Ano naman ang mga babae. But we are so glad na today po is another special day. Right, na makasama kayo. At of course, every weekend we look forward to talk to some people na maging interesting kanilang mga buhay. You know what, Ate Maru? Ito very, very interesting to. Kasi lahat nga, no? Every week meron tayong mga special guests. I know. Alam nyo, mag-enjoy kayo sa mga buhay. You know, we as human beings, we love to hear stories. Yes. And una-una, yung story ho ng Panginoong Jesus sa buhay nila. Actually, ang history nga daw ay His story. That's why we can do it. We can do it. We can all join together. Magkakatulungan tayo, and then we will be blessed by many people. At ito nga nakikita natin. At ang ating special guest sa araw na ito ay mga ate at kuya ko sa church. At una ko silang na-meet. I'm so blessed kasi napakasaya nila, no? Tapos very nice ang puso. Yeah. Mararamdaman mo naman kasi, no? Nararamdaman ko na nga ngayon. Ngayon, nararamdaman mo na. Alam mo, maganda tong topic na, yung title ng feature natin ito. No? Ano nga ba yung title natin? Kaming mga may EDAD. Oo. Hindi sakit siya. hindi sakit. Kundi kaming mga may edad. So, let's welcome po sa ating program dito sa ating We Can Do It. Ito po ay they come all the way from Naik, Cavite. Pero nandito na sila sa California. Right. Oo, taga Naik, Cavite sila. Si Kuya ay ipinanganak noong 1943 in the month of June. Si Ate naman the month of August. So isang ano lang sila. Isang year lang sila in 1943. Both were teachers, no? Way back in 1963. Si Kuya taught for 12 years, si Ate naman for 17 years. Tapos, nag-propose sila na, Valentine, talaga naman to si Kuya. So, special ho pala itong araw na to. Noong 1968, nung Valentine's Day. Pero they got married. They were engaged for 10 years. Wow, 10 long years. engagement. Long engagement. And we will talk about that. Tatanungin natin bakit naman ganon kahaba. They got married in 1977. Mayroon silang isang anak at may 2 grandchildren. Let's welcome po sa atin
Kaming may mga EDAD, Mr. and Mrs. Abednego and Anita Del Rosario from Naik, Cavite. Welcome po, welcome sa program. Thank you. How do you do? We're doing great because we have you here. Yes. We can all do it in the name of the Lord. Salamat, sinaman niyo kami sa inyong programa. At kami natutuwa na nandito kami ngayon. Despite of many years of being together, we're still, we're still the same couple, deeply in love with one another. Wow. Yun ang nakikita ko kinakuha. Especially Valentine's Day is our anniversary. Oo nga naman. That's 1968. Oo, nako. So we're glad that we're here. Kamusta si ate? Ate, kamusta? Kamusta naman ang... okay naman ako. Salamat sa Panginoon. By God's mercy and grace, we're doing great. At least, hindi na kami masyadong takot sa COVID-19 kasi nakapag na kami ng first vaccine. Oo, ay pareho tayo ate. Pareho tayo. Kaya so, at least nakarating na doon sa kalahati, isa na lang. By next month, we'll be completing the dosage. So, we're okay. By God's kaya huwag kayong matakot. Magtiwala sa ating Panginoon. Ate, na-mention mo yung frontliner. Alam ko si Peter, your only child, no? Yeah. Is a nurse. At saka yung kanyang wife din. Ano ba ang feeling ng isang mother having a child na nagpupunta sa hospital every day, hindi mo alam kung anong klaseng environment ang makita niya, mapuntahan niya, but what do you do po as parents? Well, alam mo, sabi nga natin, we have our own destiny. The Lord has already prepared and planned for us bago pa tayo pinanganak, even before the foundation of the world. Kaya, maski noong ibigay siya sa amin, after a long period of time of waiting, alam namin blessing kasi nga hiningi namin siya sa Panginoon. At actually, it was patterned after Hannah na, remember Samuel? Samuel. So, nung binigay niya nung mano ko yun, I asked the same thing from the Lord. So, I know that the Lord has a plan for him. He will protect him. Ngayon, ang ginagawa namin, syempre, as parents, nag-aalala, lalo na nasa hospital siya, nasa UCI siya. At nasa surgery room. Ngayon, sabi nga niya nung minsan, hindi lang yung mga may heart problem kasi yung mga may COVID, may heart problem din. So, they are dealing with both. Kaya, ang ano lang namin, every day, we pray for the coverage of the blood of Jesus for him, putting hedges around him, keeping him safe, and asking the Holy Spirit to give him the wisdom to deal with whatever situation. Yun ang lagi namin kung sa kanya. Yes, every morning as we get up, we have our devotion and we include everyone, the church, our friends, neighbors, and relatives, of course, and then, of course, all the workers. Napakaganda hong pakinggan yon na yung trust talaga natin, yung hope natin ay nasa Panginoon. And this will give us peace. Alam ko may peace tayong lahat once we ask our children, our grandchildren going out of the house, yung protection ng Panginoon. And one other thing na napansin ko, nakita natin, yung emphasis ninyo ng prayer. Nakakatuwa naman po dahil yun po ang ministry nyo ngayon, and you pray for the church, you pray for your family, you pray for your son, your daughter-in-law, tsaka sa mga grand kids. And that's wonderful. Yes, that's really wonderful as a testimony. Napakaganda kasi filled up pa yung kanilang schedule for the day, in spite na medyo may mga edad na nga ang aming kuya at ate, at ayan, nakikita nyo pa rin ang smile, and then yung puso ba na yun ang
nagpapabata yata eh. Di Yan, ba, ate? tumatalon po dito. Now, narinig ko kay Ate Maru, na very active kayo sa church. In fact, you're very much involved sa mga programs. Nako. Kwentuhan nyo nga po kami kung anong mga involvement natin sa simbahan. Noon. Nung nag-inig pa tayo. Yeah, before the pandemic, siyempre maraming activities sa ating church, sa Heights Worship. And aside from that, may mga Bible studies tayong inaatinan. Even sa Long Beach, every Fridays, we have that. Most of our members were Catholics, but then one or two are the Christian families, but most of them are Catholics. And until now, we're still doing that Friday lessons through Zoom. Wow. We're not leading it, but then so we're just kind of supporting them in a sense. Yung talagang taga-push in a sense. At yun nga yung ngayon kinukwento ko kay Jonathan is we always see you, ate and kuya, doing some folk dances sa mga special occasions at church. At it brings back a lot of memories talaga sa amin din na nanonood. It's really funny. Last night we were talking. Sabi ko sa kanya, alam mo, sabi siya, kung kailan tayo tumanda, saka tayo nagsasayaw ngayon. Ayos po yun. Katulad nung mag-attend kami ng high school reunion namin sa Cavite High. Sa Cavite City. That's my first time to attend our class reunion, high school reunion. So, sabi ko, okay, kasi hinihilingan nila kami ng special number, so we did the dance. Sabi nga, yung mga classmates ko hindi makapaniwala kasi I never danced during our high school years. Neither did I. Kaya nagulat sila. Sabi nga nila, kailan ka pa nagsimulang magsayaw? Sabi ko, syempre, nagtuturo, you have to teach dancing too, especially folk dancing during that time. Kaya we have to dance it. Tapos, nangyari ka, para nagkaroon kami ng team dance nito, yung gusto-gusto naman nila laging hinihiling na isayaw namin. Kaya, maski pagka yung Christmas season, during that time na wala pang pandemic, mag-ano kami, Christmas caroling sa mga retirement homes, sa facilities. So, as a special number, we do dances. Different ones. Kaya natutuwa sila. Sabi nga nila, first time, at least hindi na sila babayad pa. Nabanggit niyo po yung teaching, yung pagtuturo. Ilang taon po kayo, nagturo din po kayo rito sa States, sa Pilipinas, ganun po ba? Ako nagturo ng 12 years sa Pilipinas. Tapos pagdating dito sa Amerika, I work for my credential. I could have taught from kindergarten through high school. Pero during the time when I was petitioning here, I should have my my permanent job para yung sa ating affidavit of support. And during the time, I was only being placed as a substitute teacher, one day here, one day there. So it's not possible to have the affidavit of support. So I stayed at the regular job that I had, that was in accounting. And that was the funny thing. I worked as an accountant there when I didn't have any experience with accounting. I still remembered when the manager spoke to me, interviewed me, said, "What do you know about accounting?" he asked. And I said, "Nothing, but I know how to count." And so he hired me. That's really good. Sabi nga nila, kuya, what is the difference between counting and accounting? Counting is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Accounting is a 1, a 2, a 3, a 4. Good. That's good. Now see, ang husay ho ng mga Pilipino ay we can
we can do it. We can do it. Basta ibigay sa atin yung trabaho, turuan tayo, i-train tayo, magagawa natin yun. Grabe, yun ang Pilipino talaga, right. no? Masipag, masikap, no? Yeah. Si Ate Anita, you taught in the Philippines, and when you came here, nagturo rin po ba kayo? Ay, hindi ako nakapagturo dito kasi I tried. Pero sabi nila noon, during that time, ang mga credentials namin hindi applicable dito. Kaya I applied for clerical jobs. I started na sa private company sa Transamerica. I first work as a Medicare examiner. Pero after na ipinanganak si Peter, medyo mahirap. Kaya I decided to go for another thing. I tried teaching, yung field ng teaching dito, pero sabi ko, I have to study more, take so many courses. Sabi ko, nakakaawa naman yung anak namin lalaki ng walang nanay, walang tatay kasi double job na siya noon. Tapos magtatrabaho, di ba lang, sabi ko no. So I decided to apply sa Los Angeles Community College District. So I started working as a clerk. Tapos went up to personal assistant, then naging senior personal assistant ako in charge of the selection of all the instructors for our 10 colleges. Kasi yung Los Angeles Community College is the biggest community college in the whole United States. So, handle ko ako supervisor noong section na nagpa-process ng selection, what full-time and part-time. Tapos including also the salary and the evaluation. So we are responsible for the state. Kaya so nasa school din po kayo, balik din kayo sa school, right? And now, kanina napapakita niyo po na nagtuturo kayo sa mga apo niyo naman ngayon. Still nasa line pa rin ng education. So I retired sa Los Angeles Community College District after 25 years of service. Kaya eto, balik kami sa pagtuturo ng mga maliliit. Enjoy naman. Salamat sa Panginoon. So, Ate, Kuya, how did you find life ngayon? Slower than you used to have before, no? Ang pace, slow pace ngayon. So you just stay at home, but then so happy. That's the ano yung sikreto po ninyo na you still can have that vibrant life, no? Marami kayong iniisip siguro sa Pilipinas at dito, but then I can see that sa inyong mga mukha po ay talagang buhay na buhay ang ating Panginoon. Maraming worries talagang dumadating, pero we're thanking God na ang worries hindi direct sa aming bahay. Because marami kami mga kamag-anak, relatives and friends who I have 3 or 4 co-teachers from NAIC that passed away not too long ago. But we were not able to attend to their even funeral because of the pandemic. Kanyang malungkot yun. Pero before that, almost every occasion sa aming sa bayan ng NAIC, I used to be there. Kasi akong presidente ng NAIC nung araw, kanya I have to be almost in every occasion, every birthdays, kasalan, patay, things like that. And the so poor thing is because kamamatay nga ng teacher na hindi kami makapunta because of pandemic. Not only that, especially when we thought that we are exposed to or knowing that those families were exposed to. So we are holding ourselves. Yun ang malungkot. Yun ang malungkot. But we always have the prayer, we offer the prayer for them and the support. Yeah. Actually, for me, kahit na halimbawa malayo kami sa Pilipinas, every Sunday night, yung Tribe Posa, we have a group of seniors, women from NAIC. We have our Bible study. Talaga. Yeah, by messenger. So it's like being in Zoom. Na nakakatuwa naman kasi at least we have people from Italy, Canada, Philippines, and America.
joining in. So at least we're still in contact with each other, and then trying to learn the Word of God, sharing experiences and sharing our, perspective about the topic. Actually nga, sa Sunday, I'll be the speaker. Ang magiging topic ko itong 2 Timothy, about the mother and grandma of Eunice. Timothy. Eunice and Timothy. So, I mean, it's so nice to discuss about those things. At least, I mean, we are old, pero nga sabi nila, if you want to still be young, you have to be active. Kaya still are active in the Word of God. Tapos yung discipling, kahit na nandito kami, we try to support the works in the Philippines. We may be old, but we are not cold. Yeah. Thank you so much, Ate. Napakaganda po nung ang stability natin ay nandoon sa salita ng Diyos. Amen. And thank you so much kayong mga may EDAD. O tayo. Salamat sa Panginoon. Kasama na ho ako. Yeah, thank you so much, Ate. Thank you so much for sharing your life in this inspiration sa ating mga tagapakinig. Bless your program. Oh. God bless po. God bless. Thank you so much. Thank you. Kuya Abed and Ate Anita. Thank you. Okay. God bless. God bless po. Bye-bye. You can do it. You can do it. Really, we can do it too. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. Wala, Ate Maru, pupunta tayo ngayon sa ating... Yes, sa ating FEBC International portion. Right. Well, mga kaibigan, kayo po ay nabibigyan namin ng picture ng FEBC International. Narinig ho natin na ang lagi ho nating sinasabi, Christ to the world by radio. Yes. However, ngayon po ay ginagamit na ho natin is Christ to the world by media. In our 21st century stage, ang era natin, new media. May social platform, marami ho tayong mga nare-reach. Nagzo-zoom na tayo ngayon. Kahit ho saan ay madali nating maabot. Kaya ho, ang ministry po ng FEBC ay hindi lamang po, that's why we're here, is to let you know na hindi lamang ho rin sa Pilipinas. Yes, we're broadcasting shortwave sa Southeast Asia. As I mentioned to you, ako po ay involved ngayon sa FEBC Thailand. Kaya ho, we broadcast to 17 different ethnic languages. Wow. Yun po yung pag-reach natin sa kanila. So, I don't know kung narinig nyo na ho yung salitang Aka, Kimun. Ano ibig sabihin ng Aka? That's a language. The language. The language. Okay. So we have 17 languages. So Aka, Kimun, Kumung, Mon, ano po yan? Marami yung people groups niyan. So, million actually. Wow. Million. And that's why we're using also social media. We're also using yung pong media natin ng shortwave. Gusto ko lamang ko kayong bigyan ng ilang listener stories po natin. Ito ho, isang story natin. Ito galing to sa Thailand. Nakikinig ho siya sa isang program natin sa Thailand. Ang title ho Fill Up Your Heart. Fill Up Your Heart. So sabi niya, Ate Maru, I practice Islam. I want a book about God that's easy to understand. I feel like there's a voice that others can't hear, but my children and I do. I live with my child, only 2 of us. I've listened to the program for about a week, but I was too afraid to call. Today, I decided to phone in. When I listen to the program, it gives me confidence, like God is near.
Wow. I'm not afraid of what may happen in life. Thus, I dare making a phone call to the program. The staff gave me advice and recommendations like a friend would, like a sibling. This gave me even more confidence and comfort. Nakakatuwa, Ate Maru, dahil sabi niya, sensitive siya sa Diyos. Yes. Kahit she is practicing Islam, pero sensitive siya kung yung sa Diyos, no? Wow, gusto niya that's makilala ang Diyos. Kaya ho ito, no? Ibang-iba ho sa Thailand, ibang-iba ho diyan. Hindi ho basta-basta tayong Christian ka, pumunta ka ba simbahan? Hindi. Majority doon, hindi mo talaga alam ang simbahan. You know? Hindi alam ang church. Sa Pilipinas kasi, alam natin ang simbahan. Alam natin yung pangalan Jesus. Yes. Pero sa ibang bansa, hindi talaga nila pa naririnig ang pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Kaya ho may FEBC. Yeah. Because we want to reach out to the people, the unreached people groups. And ako po'y natutuwa dahil sinabi niya, I've listened to the program for a week. Takot una siyang tumawag, kaya lang kailangan kong tumawag. Pagka nakikinig siya sa programa, it gives her confidence like God is near. Like God is near. Kaya ho, first time po niyang tumawag sa FEBC Thailand. And our staff is just so happy to talk to her and share Jesus Christ to her. Ipahayag na ho natin ang Panginoong Jesus sa kanya. And tinatawag na siya ng Panginoon. Naghanap siya ng makakausap sa stasyon po natin dahil nakikinig siya sa programa natin. At ngayon ay meron na pong tagpuan. Ang pinaka-importanting tagpuan ay matagpuan niya ang ating Panginoong Jesus. Sa pamagitan po ng ating palatuntunan, ng ating pong programa sa FEBC Thailand. Okay. Alam mo, tayo na mga broadcasters, and then tayo dito sa Far East Broadcasting Company as a whole. We are so privileged na ginagamit tayo ng Panginoon as His voice. As we do the program, actually, tayo ang instrumento ng Panginoon para madinig nila ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Right. So it's a privilege to be a broadcaster, not just a broadcaster, to be a child of God and be a living witness of our Lord Jesus Christ. Now we can do it. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.